What's on your mind contest. Alright. 34 years old, nagbebenta ng tuba at 5 po ang kanilang anak. Mula sa Dumaguete City, si Nanay Evelyn Lobiano. Siya daw ay nakikinig doon sa radyo mismo. Tanong natin anong frequency dyan sa Dumaguete. Nanay Evelyn, good morning. Good morning, Ma'am Didi Chacha. Magandang umaga. Ikaw daw ay nagsimulang makinig sa amin. Anong taon yan? 2021 po. Naks naman. Sa radyo mismo to. Opo, sa radyo po. Anong frequency ng True FM dyan sa Dumaguete? Ano po, 101.9 True FM. Ba, umaabot sa Dumaguete ang frequency natin sa Cebu Opo. at sa Bohol. Wow naman. Malinaw naman po, Ate Evelyn. Malinaw na po, sobrang malinaw. Malinaw na malinaw. Talaga, Ano pong trabaho ng asawa ninyo, Ate? Ano po, nananggot po siya. Nanananggot tapos naghabal-habal driver po minsan. Habal-habal driver. Teka, itatanong ko kay Manong Ted. Ano daw yung manananggo, Manong Ted? Mananggit sa amin sa Waray-Waray. Oo, hindi yung manananggal. Manananggo nga, ang sabi niya. Ano yung manananggo? Manananggot. Good morning po, Sir Ted. May buntag day, may buntag. Opo. May buntag, sir. Opo. May buntag. Oo, siya ay pumapanik ng nyog. Alright, at para siya kumuha ng katasho ng puno para gawin niyang Opo. inuming tuba. Kapag umasim, gagawing suka. So, gano'n na po, ginagawa po ng suka. Now we know. Yun pala. Okay. Nako, medyo mahirap na trabaho yan, Yes, Ate. At so, oo. kukunin niya, ikaw ang taga-benta. Opo, ako po ang taga-binta po. Oo. So, unsa may imo gibaligya day bahalina ba day? Tuba po yung itinitinda ko po. Yun noon, isa po akong vendors. Nagtitinda po ako ng kahit ano, yung dilata, at Oo. saka suka, asukar. Mm. Lahat po. Kaso ngayon, hindi na po. Nahinto na po kasi po noon nakasakit po yung asawa ko po sa puso. Hindi ko na po na patuloy po yung pagdidindors, pagtitinda ko po ng kahit ano kasi po wala na po akong puhunan po. Okay. Andali lang. Yung Nawala. yung bang tuba na ginagawa ng mister mo, may kulay ba ito? May ano ba ito? May barok? Meron ba siyang kulay pula? Hindi po. So walang kulay? Puti lang po siya. Hindi Ah. po siya namin ginagyan po ng pula. Okay, oo, sige. So, kasi doon sa amin, kulay pula kinukulayan ng pula, yung tuba. O sige, so ngayon, hindi na pumapanik ng nyog ang mister mo. Oo. Hindi na. Ngayon po, palagi lang po siyang nanananggot po kasi minsan lang po siya naghabal-habal na driver po. Okay. Yung tuba po yung hanap buhay po namin ngayon. Okay, tuba. Pagbibinta po ng tuba. Okay, sige. Okay, sige na. Ate Evelyn, ito pong 5 anak nyo, pwede ba naming malaman ng mga edad? Yung panganay ko po, 17 years old. Yung pangalawang anak ko po, 15 years old. Yung pangatlo, 13. At saka yung pang-apat, 11 and 9. Yung pang-lima ko pong anak po. Maganda agwat ng edad ng mga anak mo. Talagang ano ito, 17, 15, 13, 11, 9. Pinagplanuhan nyo na ganito, 5 talaga ang magiging anak nyo. Opo. Nag-aaral po sila po. Yung isa po, nahinto po, hindi na po napatuloy pong pangalawa ko pong anak kasi po sabi niya, hindi po pumapasok sa utak yung mga inaaral po ng kanyang maestra po, Okay. yung guro niya po. So meron kang isang anak na hindi na nag-aaral kasi ayaw na niya. Hindi na po yung pangalawa, grade 8 na po, kaso hindi na po siya nag-aral, humihinto na po siya. Anong ilang grado nung huminto? Grade 8 po. Grade 8. So ano na lang ginagawa nitong batang ito ngayon? Dito na lang po siya sa bahay, tumutulong po sa akin ng pagtitinda ng tuba at Oo. saka tumutulong po sa gawaing bahay po. 15 years old, lalaki to o babae? Lalaki po. Buti po pinayagan ninyo nung sinabing, Nay, walang pumapasok sa utak ko, mag-stop na lang ako sa pag-aaral. Paano po naging usapan niyo noon? Sinabihan ko naman po siya na ipagpatuloy po yung pag-aaral niya para po mayroon naman po siyang mabuting trabaho pag matapos na po siya.
sabi niya hindi na po siya umaaral kasi hindi po pumapasok sa utak niyo kung anong tinuturo po ng guro niya. Hindi ko na lang po siya, Nilit. pinapayagan ko na lang po siya. Kaso kasi po, parang hindi po ako marunong mag-Tagalog, ma'am. Hindi na niya pinilit. Hindi na Oo, pinilit. inayaan na Oo, niya. hindi na Oo, pinilit. Oo. wala na ako siya gipeskuy nagpadayon, ma'am, kay dili man jud siya ganang eskwela niya. Ang ako pong gikuanan kay gasto lang po niya, dili gihapon masulod siyang huna-huna ang pang gikuan sa iyang maestra. Oo. O, hindi pumapasok sa kanyang huna-huna, hindi pumapasok sa Sa kanyang ulo daw. kukote. O ganun po. Mauna di ay day, sige. Oo na. Sige. Inchindi po, inchindi. Sige. Oo. So ganito muna, ito muna, bago ang lahat, ano muna yung aral kahapon mula kay Brad Jeff? Dito po, unang Korinto 3:6 City, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Yun po yung Bible verse po na pakinggan ko po kahapon. Kahapon. Oo, Ganda. ang linaw-linaw. Opo. Sige. So, tanungin lang kita, Evelyn. Evelyn, diyan ka pinanganak sa Dumaguete? Opo. Pati si mister mo? Opo. Sige. Pila kayong magkakapatid? Magkalapit. Ikaw? Ano po, kaming magkakapatid po, noon, 7 po kami po. Pang-ilan ikaw? Ano po, kamuguangan. Ikaw ang pinakamatanda. Oo, Opo. kamaugangan. Kamaugangan. Kamuguangan. Opo, pinakamatanda siya. Ikaw ang pinakamatanda. So, yung mga magulang mo nandyan pa. Naapa po. Oo. Anong pakabuhi ng mga magulang mo? Nagtanom og mais. Oo, nagtatanim ng mais. Nakapag-aral ka ba, Evelyn? Oo, grade 6 po. Grade 6 ang natapos mo. Oo. Yung ibang mga kapatid mo, nakapag-aral ba? Yung mga igsuon ni mo, day? Hindi po nakapagtapos yung mga kapatid ko po. Yung isa lang pong babae ko pong kapatid na kapag na po siya ng high school, kaso lang po nag-asawa, hindi na po siya nakapagpatuloy ng pag-eskwela. Okay. Sige, naintindihan natin. Si mister mo, ilang taon na si mister mo ngayon? 39 po. 39. Yung mga magulang niya, farmer din? Farmer din. Okay, sige. So itong mga anak mo ngayon, nag-aaral lahat, nag-aaral yung 4. Yung 4 nag-aaral po. Okay. Sa public school ito lahat? Opo. Okay. Ay, dito lang po sa amin po, sa barangay po. Yung panganay mo, babae? Babae po. Sige. Anong grado ng panganay mo? Grade 12 na po. Graduating na. Opo. Unsa inyang track, day? Agriculture po. Ay, good. Agriculture. Ano siya? Balak mag-aral dyan sa State College sa inyo? Naay State College diha? Meron po. Okay, very good. Gusto namin makita. Kumusta ang grado nito? Okay naman po yung grado niya. Oo. Graduating siya. Siya ba? Opo, graduating po siya ngayon. Meron na ba siyang plano kung sa mag-aaral? Meron na po. Saan daw? Dito lang po, kalapit lang po sa amin. Okay. Alam mo, natutuwa kami kasi makakapagpatapos ka na ng senior high school, ha? Oo naman po, kasi galing po sa tuba lang yun po. Bibinta po kami ng tuba araw-araw. Minsan po, wala pong binta kasi walang bumibili. Wala po kaming maibigay sa kanya. Maghanap na lang po kami ng ibang paraan para meron po kaming maibigay sa kanya. Napambaon. Ano? Isa nga niya? Opo. Ano pangalan nito? Hello po? Anong pangalan nitong panganay mo na nag-aaral na senior high school? Giselle po. Ano daw? Giselle. 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 Oo, si sige. Giselle. Gusto namin makilala si Giselle. Sige, ganito ha. Evelyn,
Oo. Opo. Talagang Wala po siya dito po. Oo, wala Wala dyan. po siya dito po ngayon, Yes. Ron. Naintindihan natin. Wala Oo. siya certed karon. Klase. Oo, klase. Okay, sige, ganito. Paminaw po, Evelyn, ha? Paminaw, ha? Opo. Evelyn, sige. Oo, sige, sir. Sige. Naamoy TV, wala. Wala dumi TV, sir, kay dumi kapalit og TV ang mga bata gani, ana gani sila mo tan-aw gani dito sa among silingan, magabi. Oo, nanonood sa kapitbahay nyo ng TV kasi wala kayong Oo. TV. O, sige. Ganito, ha? Wala. Sige, kung Evelyn, kung nakikinig ka sa amin sa radyo, alam mo na, ha? Hingi lang kami ng mga prueba sa kwento mo. Gusto kong makita yung mga anak mo, itong panganay mo lalo na. Oo, pero sa una muna, naamoy 2,000, 2,000 ang premyo mo. Saan mo balak gamitin? Hatiin ko po yung 2,000 po. Ibinigay ko po sa kapatid ko po na may sakit, pambili ng diaper niya at saka vitamins. Yung 1,000, pambili ko po ng bigas at saka pang-allowance ng anak ko po. Ano yung sakit ng kapatid mo? Hindi po namin alam kung anong sakit niya po, sir. Kasi dinala na po namin siya sa doktor. Sabi ng doktor, CT scan daw po. Kaso wala po kaming pera po para pambayad sa CT scan. Mahal yun. Mahal yung CT scan. Mahal yun sa... Opo. Kayo ba'y miyembro ng 4Ps? Hindi na po, hindi na. Bakit? Nawala na po. Kasi nag-aaral naman yung mga bata, di ba? Yun naman ang requirement lang naman doon. Nag-aaral naman ng karamihan sa mga anak mo. Dati po, 4Ps po ako. Ngayon hindi na. Non-4 na po. Natag na po sa non-4. Okay. O sige, ganito ha. Ganito, sige. So, merong naamoy 2,000 karon, no? Ibibigay mo kamo yung 1,000 dito sa kapatid mo. Tapos 1,000 pambili mo ng bigas, pambaon ng mga anak mo. Okay? Oo, sir. Sige. Ano ang kailangan mo pa ngayon? Sigurado ako kailangan mo ng pambaon ng anak mo, no? Ano pa ang kailangan mo diyan na maaari makatulong sa kabuhayan nyo? Gusto ra gyud na ako, sir, nga naaragi ko'y pangpuhunan para mabalik na ako ang akong pagpaninda. Para na ako'y kakuhaan para pang balon sa ako ang mga anak. Then ako pong gikuan nga madala po na akong manghod sa ospital ba para masitiskan siya kay di man siya kalakaw hangtod ron. Itong imong manghod nimo, younger daw. Sister ito, babae, lalaki? Lalaki, 18 years old. Oh. Yung CT scan, baka pwede DSWD para makalibre ka na. Wala sir, kaya gidala na namo siya sa ospital. Giingnan namin sa doktor nga pabulungon mi og maayo kuno nga kuan kuno para mabalaan namo kung unsay sakit niya nya. Wa man namo nadala sir kay wala man mi kwarta para pangbayad sa ospital. Okay, kasi kung CT scan, saan daw parte? Sa ulo ba? Saan banda? Sa balikang po niya. Sa tapita? Sa kanyang tinae? Sa hawak niya, sir, kay dili man siya kalakaw. Sa baywang, sa hawak niya. Okay. Opo, sa baywang po. Sige. Ganto, ha? Okay, sige. Luoy ka ayon ni si Evelyn, ha? Ang hirap ng buhay nito. Ganito muna. Baka pwedeng off the air, tulungan ka namin dyan sa Dumaguete, saan tayo pwedeng lumapit para makalibre ka na ng CT scan. Pero yung mga pamasahe mo, may problema day, ha? Sige, karong buntaga. Oo, ngayon pa lang meron kang 2,000 galing kay Happy Man, no? Itong si maraming salamat, sir. Itong ating Cebuanong abogado, nakikinig ngayon sa atin. Tabangan ka karon, ha? Oo. Naakay 10,000 galing dito kay Happy Cebuano lawyer na kaibigan natin at saka 2,000 kay Happy Man. Karon, padalhan ka muna namin ng 12,000 day, ha? Ay, maraming salamat, sir. Madala na jud namo ang akong manghod sa ospital, sir. Pero yung CT scan, tatawag kami sa iyo off the air para lang magkaroon tayo ng arrangement, matulungan ka pa, hindi ka na gumastos doon kasi mahal yun eh. Opo, sir. Kasi dili luoy na lagi kay sanan akong manghod, sir, kay dili na jud siya kalakaw hantod ron, sir mo.
mo hapit na gud siya mo tuig nga din siya kalakaw nya wa jud say tambal nga gi-maintenance kay wala man siya gi-resitahan sa doktor og tambal. Oh, hindi na daw makalakad, isang taon na. So, Opo, malapit na isang taon. talaga. O sige, ganito ha. Oo, ganito. Basta yung pamasahe mo, walang problema. Diyan mo kukunin yan. Ang akin lang kasi para magamit natin din sa iyong puhunan, yung iba, gagawa ng kaparaanan dito ang aming staff, no? Makatawag diyan sa ang ospital pinakamalapit sa inyo, yung CT scan, baka pwede nating ilapit kasi ito kailangan gobyerno. Dito mo pakikinabangan dapat ang gobyerno, no? Yung CT scan, dapat malibre na natin yan, pero yung pamasahe, yung uupahan mong tricycle o saan man sasakay yung kapatid mo, yun, maaari natin ng pagtulong-tulungan yun. Sige, sa ngayon pa lang, kung meron na si Happy Man na 2,000, nagdagdag si Happy Nanay ng 3,000, plus itong si Happy Cebuano na ating Salamat. kaibigan, 10,000. So meron ka ng 15,000 karon, ha? Daghan kayong salamat Sir Sid, Ma'am Didi Chacha nga napili jud ko ninyo, dako jud kay akong pasalamat nga napili jud ko ninyo ug natawagan jud ko ninyo. Daghan jud kayong salamat sa mga Happy Anonymous. Dili man wala man ko kaila nila pero ang Ginoo lang jud ang magabalos nila. Amen. O sige. So ganito, Day, ha? Evelyn, tatawagan ka ng staff Sir? namin off the air. Abangan mo yung tawag ni Dimple, ni Dimpy. Tapos niyan, papadala namin yung 15,000. Abangan namin yung kwento mo, yung preba mo, yung anak mong panganay lalo na gustong magkumuha ng agriculture. Hindi pa tayo Opo, sir. di pa humanday, ha? Oo, mag-uusap pa tayo ulit. Sige sir kay layo pa po ang ilang mama diri sa ako ang balay sir. Ako pa pong adtuon akong manghod sa balay sa akong mama. Pupuntahan pa sa bahay ng nanay niya. Oo, yun nga yung sinasabi. Oo. O sige, Day, ang bait naman ni ate, ni ate Mabait Evelyn. na kapatid. Ilan, no? ito ba yung bunso nyo, itong pupuntahan mo? Oo. Opo, bunso ko pong kapatid po. O sige. Sige, dito muna tayo magsisimula, Ate Evelyn, Sige, tapos magbalitaan 15,000. tayo. Okay. Oo. Sige. So ito muna, Day, ha? Tatawag kami sa iyo ulit. Kung maaari bukas, padala ka lang ng preba. Pero ngayon pa lang, papadala namin to para ma-schedule mo na yung kapatid mo, madala sa ospital at gagawa kami ng paraan para tayo makalibre ng CT scan. Daghang salamat kanimo, Evelyn, ha? Salamat kaayo Sir Ted, Ma'am Didi Chacha. Daghan kayong salamat ug sa mga tanang Happy Anonymous, daghan salamat sa mga blessing nga ilang gihatag nako. Dako na jud kaig tabang para nako ug sa akong igsuon. Daghan jud kayong salamat. God bless jud ninyong tanan. Opo, God bless thank din, you. ate. Salamat din, Evelyn. Evelyn Lubiano ng Dumaguete City.